Tonight, we want to talk about Revelation's movement of destiny. Karon nga gabi ang atong suhito maghisgot kita ang pagpadaya gayod sa kalihukan ngadto nagtudlo sa atong padulngan. We want to look at what is the true church. Ato karong tan-awon kung unsa ang tinuod nga iglesia. How do you find the right church? Unsaon man nimo pag hulagway ang tinuod nga iglesia. There are 33,000 different denominations. Adunay 36,000 ka mga reliyon karon sa ibabaw sa kalibutan. So if you're trying to find the correct church, Kung imong sulayan pagpangita ang tinuod nga iglesia, do you have to go to 33,000 churches to see what they are saying? muadto bata ngadto sa 36,000 ka iglesia og atong paminawon kung unsa ang ilang mga pagtulunan. We said this the other night. Ato ning gisulti ni adtong miaging gabi. 33,000 different churches, 36,000 ka mga reliyon sa kalibutan, all teaching different things, kini nagtudlo sa lain-lain nga mga butang, and they cannot all be correct. og kining tanan dili mahimo nga puro insakto. You cannot have 33,000 truths. Dili mahimo ang 33 ka mga libo nga mahimo kini siya nga insakto. There is only one truth, Aduna lamay usa ka tinuod. and we need to know how to find it tonight. Og ato kinahanglan mahibaluan kung unsaon nato pagkakaplag niini. So let us pray. Karon ato magampo kita. Our loving Heavenly Father, Amo mahigugmaon nga amahan. help us to understand Tabangi kami sa pagsabot what is truth unsa gayud ang kamatuoran. and to pursue truth, Og sa pagpangita niini nga kamatuoran. to hold on to truth, Sa pagkupot niini nga kamatuoran. and to follow Jesus Og sa pagsunod kang Hesus wherever He leads us. kung asa kami niya pagadadon. And we thank you in Jesus' name. Amo ikaw ang gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. As I said before, Sumala sa kong gisulti kaniadto. there are millions of people tonight Adunay mga minilyon ka mga tao niini nga gabi who are seeking for something they can hold on to. nga sila gayod nangita og mga butang nga sila gayod mukupot niini. They are looking for something that they can believe in. Gusto nila mobaton sa usa ka butang nga ila kining tuhuan. They are looking for something that gives them hope. Nangita sila mga butang nga maghatag kanilang paglaom. Now, in my country, Dito sa ako ang nasod, the United States, dito sa Amerika, we are getting ready to have an election. ga hinahinay na mig andam sa moabutay nga eleksyon. But the truth is, Apan ang tinuod mao, it doesn't matter who we elect, dili importante kung kinsa nga among butaran, they will not be able to solve humanity's problem. kay dili magyud pod nila masulbad ang problema gayod sa mga tao. Because the Bible lets me know Kay ang Biblia gayod nagsulti that the Bible does not have the answers to all our that man does not have the answers to all our problems. nga ang tao gayod wala gayod diha kaniya ang tanan nga tubag sa mga pangutana. The answer to our problems is in the Bible, Ang tubag sa atong mga pangutana makaplagan lamang diha sa Biblia. not in the home of the president. Dili dinha sa balay sa atong presidente. So if you want answers to your problems, Busa kung gusto ka sa mangitag tubag sa imong mga problema, you've got to look to God. ang imong buhaton mo adto ka didto sa Dios. If you believe that, Kung imo nang gituan, say amen. mayon tag amen. Say it again. Amen. People have tried everything Ang mga tao sila nagsulay sa daghang mga butang that the world has to offer. nga ihata gayod sa kalibutan. Wealth, Kabtangan, fame, ang dungog, power, kanang gahom, pleasure, kanang kalipay, entertainment. ang paghatag og kalingawan. Yet people find that their hearts are still empty Apan ilang nakaplagan nga ang ilang kasing-kasing
wala gihapoy sulod. And their lives are still filled with problems. Og ang ilang kinabuhi puno kanunay sa daghang mga problema. Having money solves some problems, Pagbaton og mga salapi makasulbad sa uban nato nga problema. but it cannot solve every problem. Apan dili gayod makasulbad matag problema. What does the Bible say about God's truth for today? Unsa may gisulti sa Biblia mahitungod sa kamatuoran sa Ginoo niining panahona. Does God have a church on earth Aduna ba'y iglesia ang Dios dinhi sa kalibutan that is firmly grounded in the Bible? nga ligon kayo nagabarug diha sa balaan nga kasulatan? That's what we want to know. Mao na ang atong gusto mahibaluan karong gabi. There is certainly a hunger for genuine Christianity. Aduna gayoy mga kasiguruhan nga makita nga gigutom ang tanan diha gayud sa kakristohanon. People want a genuine religion, Gusto ang mga tao gayud sa tinud-anay nga reliyon. not a fake religion, Dili kayo usa ka piki nga reliyon. not a religion that is a lot of noise. Dili ka ng reliyon nga grabe gayud ka banha. People want something that is more than what they have. Gusto ang mga tao sa daghan pa labi na gyud kanang wala diha kanila. The hunger that people have Ang kagutom nga nabatunan ni ining mga katawhan is not merely for a church. dili gayud diha gyud sa iglesia. The Bible is, the people are looking for a Bible-believing people. Apan ang mga tao gayud nangita sila og mga tao nga nagtuo gayud dinha sa balaan nga kasulatan. The hunger that they want is for the living Christ. Ang kagutom nga ilang gipangita mao ang pagkinabuhi diha kang Kristo. People want to base their lives on the Word of God. Gusto sa mga tao nga ang pulong sa Dios mo'y basihan sa ilang kinabuhi. That's why we've said this every single night that we've had these Mao meetings. nga ato yung ginasulti kini mata gabi sa ato gayon nga panagtigom dinhi. So we say it again for the last time. Ato na pong isulti sa katapusang higayon. If it's in the Bible, Kung kini naa diha sa Biblia, I believe it. ako ning tuwan. If it disagrees with the Bible, Apan kung kini nagsupak sa Biblia, it's not for me. dili kini para kanako. So here's the truth. Busa niya ang kamaturan. If you are looking for the correct church, Kung ikaw nangita sa insaktong iglesia, your search stops ang imong pagpangita muundang kini when you find a church kung imong makaplagan ang iglesia that keeps the whole Bible. nga nagtuman gayod sa tibuok kasulatan. When you come to a church Kung moadto ka sa usa ka iglesia that keeps the whole Bible, nga kini nagkupot sa tibuok gayod kasulatan, that keeps all of the commandments, nagsunod gayod sa tanan nga mga kasuguan, that follows all of Jesus' teaching, o kini gayod nagsunod sa mga tudlo, gipang tudlo sa atong Ginoo, that church is the church for you. kana nga iglesia mao kana ang para kanimo. So we want to know what church is that. Busa atong gusto sayran karon kung unsa kana nga iglesia. Having things will not help you. Ang pagbaton og mga butang dili na makalipay kanato. It will not satisfy you. Dili na makatagbaw kanato. Things can never satisfy us. Ang mga butang dili gyud na makatagbaw kanato. The Bible says Ang Biblia nagsulti that a man's worth is not in the things that he possesses. nga ang bili sa tao dili sa mga butang nga iyang nabatunan. Pleasure has Kana- not satisfied. Kanang kalipay dili na makatagbaw. Entertainment can never Ang satisfy. paglingaw-lingaw dili kana makatagbaw. Technology cannot satisfy. Ang ato nga teknolohiya dili na makatagbaw kanato. The latest gadgets and cell phones cannot keep us really happy. Ang mga babae, ang mga gadget, so ang ato nga mga cellphone dili na makapalipay kanato. There is a longing within to really know God. Naagayoy handom sa atong sulod
gusto ta makahibalo gayod sa Dios. There is a hunger for the Word of God and for the truth. Aduna gayoy kagutom gayod sa mga pulong sa Ginoo ug sa iyang kamatuoran. Now here's the question. Karon gabi niya ang mga pangutana. The question is, Ang pangutana mao, does God call a people on earth His church? karon ba ang Dios nagtawag siya mga katawhan dinhi sa kalibutan niining mga panahon na ang iyang iglesia? It's not about a church Dili kini naghisgot sa usa ka iglesia or the church. o kana nga iglesia. It's got to be His church. Kana gayod mao ang iyang iglesia. What church is God's church? Unsa man nga iglesia kanang iglesia sa ato nga Dios. Now here's the truth. Niya ang kamatuoran. Ever since the days of Adam, Diha gyud sa sinugdanan pa panahon ni Adan, God has always had a people who were keeping all of His commandments. ang Dios gayod adunay mga tao nga kanunay gayong nagasunod sa iyang mga kasuguan. People who He called His people. Mga katawhan nga iyang gitawag nga iya gayod nga mga katawhan. In the days of Noah, Ang panahon ni Noah, God had a special message for all humanity. adunay minsay ang Dios sa tanan nga mga katawhan. Noah appealed for men and women to enter into the ark so Sino- that they would be safe. Si Noah nanawag nga sila mosunod sa arka aron sila maluwas. Now here's the truth. Niya ang kamutuoran mga kaigsunan. In the days of Noah, Ang panahon sa adlaw ni Noah, the majority of people ang kalabanan sa mga tao, rejected God's call. wala sila mamati sa tawag sa Dios. But His faithful people Apan ang mga katawhan nga matinud-anon, entered into the ark. misulod ngadto sa sulod sa arka. Here is a truth you need to know. Ni ay mga kamatuoran nga kinahanglan ato mahibaluan. The majority has never really been right. Ang kadaghanan gayod sa mga katawan dili gayod mahitabo nga insakto gayod. So just because you have a lot of people going to a certain church, Tungod kayo nakita na to daghan ang nagsimba niya nga iglesia, that doesn't mean that it's God's church. maghuna-una rin ka nga mauna ng iglesia sa atong Dios. Because truth has never been registered by Tungod kay ang kamatuoran wala gayod mapatik diha a majority of people. sa kadaghan sa mga tao. So if you are thinking, Busa kon ikaw nagahuna-huna, well, a lot of people go to that church, anay daghang mga tao nagsulod niya nga iglesia, it must be the right one. di kinahanglan susihon nga kini gayod mao ang insakto nga iglesia. But the Bible says that is not really so. Apan ang Biblia nagsulti nga dili gyud kana mao mga kaigsunan. God calls us to step out in faith, Ang Dios nagasulti kanato nga mugawasta sa ato gayon nga pagtuo, just like the call to go into the ark. sama gayod sa pagtawag nga ikaw gayod musulod sa arka. And so tonight, there is a call for the people of God Karong adlaw, karon nga gabi, adunay pagtawag diha gayud sa mga katawan sa Ginoo to enter the safety of His church, nga pagsulod gayod diha sa kasiguruhan sa iyang iglesia, which is like going into the ark. sama gayod sa pagsulod ngadto sa arka. In the Old Testament, Diha sa karaan sa nga testamento, Abraham also was called away from the majority. si Abraham usab gitawag sa Dios, gipagawas gikan dinha sa kadaghanan. Let's look at Genesis chapter 26 and verse 2. Tao na to ang Genesis kapitulo 26 bersikulo 2. Then the Lord appeared to him and said, Og ang Dios migula ngadto kaniya og siya mingon, do not go down to Egypt. ayaw pag-adto dito sa Ehipto. Live in the land of which I shall tell you. Ikaw gayon magpuyo sa dapit nga akong isulti diha kanimo. God called Abraham Ang Dios nagtawag kang Abraham out of the culture diha gikan gayon sa usa ka kultura and He called him to follow him completely. og iyang gisultihan nga musunod siya diha kaniya diha sa kumpleto gayon. He didn't tell Abraham where he was going. Wala nagsulti ang Dios kon asa si Abraham moadto. He simply said, follow me. Siya lang yun maingon nga sunod lang gayud kanako. That is the same message that Christ has for us tonight. Mao kana ang pariho nga mensahe nga gipadala sa Dios kanato karong gabi. Jesus' message is, Si Jesus ang iyang mensahe mao,
Follow me. Sunod lang kanako, sunod kanako. Follow me. Sunod kanako. Don't follow the world. Ayaw sunod sa kalibutan. Follow me. Sunda ako. The Bible says, Ang Biblia nagsulti, because Abraham obeyed my voice tungod kay si Abraham mituo sa akong mga pulong and kept my charge, o gisunod niya ang akong gisugo ngadto kaniya. my commandments, Ang ako gayon nga mga kasuguan, my statutes ang, and laws, ang akong mga kabalauran. that's why Abraham was called the father of the faithful. Mao nga si Abraham gitawag siya amahan gayod sa mga magtotoo. Because he kept the commandments of God Tungod kay siya gayod nagbantay sa mga kasuguan sa Dios and he followed God's law. o gisunod niya ang balaod gayod sa Ginoo. Later on, God chose Moses O sa pila ka man labay nga mga panahon, ang Dios nagpili na pod ni Moses to lead his people nga mao gayoy magpangulo siya mga katawan to be faithful to God sa pagkamatinud-anon ngadto sa Dios and keep his commandments. o sa pagsunod o sa pagbaton sa iyang kasuguan. In the days of ancient Israel, Sa panahon gayod sa mga karaan nga Israelanon, again, God called out an obedient group. ang Dios na usab nagtawag ngadto sa mga sumusunod nga mga grupo. I'm in Deuteronomy chapter 11, O sa Deuteronomio kapitulo 11, verse 1. bersikulo 1. The Bible says, Ang Biblia nag-ingon, there you shall love the Lord your God busa higugmaon mo ang imong Dios nga imong Ginoo and keep his charge, o imong sundon ang iyahang mga kabalauran, his statutes, ang iya gayong mga gipangsulti, and his commandments always. ang iyang balaod o ang iyang paghukom sa kanunay. The most important thing that you as a Christian can do Ang pinakaimportante nga butang nga ingon nga kita Kristohanon ug atong mahimo is follow the Lord mao ang pagsunod sa atong Dios and keep his commandments, o pagbantay sa iyang kasuguan and then you are called o ikaw pagatawgon. God's chosen people. Ikaw pinili nga mga katawhan sa Dios. So in the days of Abraham, So panahon sa adlaw ni Abraham, a people loved God. ang mga tao na higugma kaniya. They stepped out from the majority Migawas gayod sila mga kaigsunan ngadto sa usa ka lakaw and kept his commandments. o nagsunod sila sa nagbantay sa kasuguan. In the days of Israel, Ingon usab sa panahon sa mga Israelanon, a people loved God ang mga katawhan na higugma sa Dios and kept his commandments. o gibantayan po nila ang kasuguan sa They were Dios. called his chosen people, Gitawag sila nga mga pinili nga mga katawhan sa his Dios. special people. Iyang mga pinasahi nga mga katawhan. In the days of the New Testament, Ang panahon gayud sa bagong tugon, Peter preached powerfully. si Pedro nagwali gayud sa makusganon kaayo. 3,000 people were baptized on the day of Pentecost. 3,000 ka mga tao ang nabautismuhan panahon sa Pentecostes. And in these last days, Sa iyang katapusan ang mga adlaw, God is calling us special people. gitawag usab niya kita og mga pinasahi nga mga katawhan. Peter baptized 3,000. Si Pedro nagbautismo siya sa 3,000 gayod. 2 months ago in Papua New Guinea, Duha ka bulan na milabay dito sa Papua New Guinea, I was part of a group of pastors naapil ko sa mga grupo sa mga ministro who baptized 5,000 nga nagbautismo mig 5,000 on a Sabbath morning. niadtong Sabado sa buntag. So God has always had, Busa ang Dios kanunay aduna siya and he has now, o karon aduna niya a special people ang mga pinasahi nga mga katawhan that he calls his chosen people. nga iyang gitawag mga pinili gayod niya nga mga katawhan. And he has a special church O aduna siya pinasahi nga iglesia that he calls his own church. nga iyang gitawag nga iya gayod nga iglesia. And what we must make sure O unsay angay nato mabatunan o uban sa kasiguruhan is that we are part of that church. nga mahimo kitang kabahin ni ana gayod nga iglesia. I'm in 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Pedro 2 bersikulo 9. The Bible says, Ang Biblia nagsulti, you are a chosen generation, apan kamo gayod mga pinili gayod nga mga katawhan. a royal priesthood, Aduna gayoy bili gayod uban gayod sa pagkatinugyanan. a holy nation, Balaan nga nasod, his own special people. iyang kaugalingong mga pinasahi nga mga katawhan. So when you come to God, Busa kon ikaw gayon mo duol diya kang Kristo, when you join God's special church, kung mo
sulod ka sa pinasahi nga iglesia sa Dios, God calls you ang Dios magtawag kanimo a special people. usa gayud ka pinasahi nga katawhan. We are special people to God tonight. Kita mga espesyal nga mga katawhan karong gabi sa atong Ginoo. Abraham was special to God. Si Abraham gayod mga kaigsuonan, usa ka pinasahi diha sa Ginoo. Moses was special to God. Si Moses, siya pinasahi gayod diha sa Ginoo. Peter was special to God. Si Pedro pinasahi usab diha sa Dios. And we are special to God tonight when we do His commandments and join His church. Kita gayod mga pinasahi nga mga katawan sa Dios karong gabi nga kita nagkupot sa napulo ka sugo ug nagasulod sa iyang iglesia. These people loved God enough Kining mga tawhana nagahigugma sa Dios diha gayod, to obey Him and follow Him. pinaago gayod sa pagsunod kaniya o sa pagtuman sa iyang mga balaod. They were taken from the majority. Sila gikuha gikan sa kadaghanan. They were a commandment-keeping people. Sila ra gayud ang mga katawhan nga nagbantay sa kasuguan. Look at 1 Peter chapter 2 verse 9. Taon na to ang 1 Pedro 2:9. That's why you are special, Mao hinungdan nga kita pinasahi that you may proclaim the praises of Him aron kita gayod magasinggit sa mga pagdaig ngadto kaniya who called you out of darkness nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit into His marvelous light. hantod ngadto sa iyahang bulahanon nga kahayag. That's what makes you special. Mao nay nakahimo nimo nga pinasahi. We're going to talk about this on tomorrow morning. Ato ning hisgutan ugma sa buntag. God has called you out of darkness Ang Dios nagtawag kaninyo gikan diha sa kangitngit and brought you into the marvelous light of His church. ngadto gayud gidala kita diha gayud sa iyang katingalahan nga kahayag sa atong iglesia. Here's the truth. Niya ang kamaturan. When you take a step to follow truth Kung ikaw gayud musugod og tikang And ngadto gayud sa kamaturan and become part of God's commandment-keeping people, o ikaw makigbahin gayud diha sa mga nagbantay sa kasuguan sa Dios, you do not deny any truth you believed in the past. wala gyud kay gidumilian nga mga kamaturan dinha sa nanglabay nga mga katuigan. When people come to meetings like this, Kung ang mga tao mo ani sama sa mga tigong ngayon ini, they learn new truth. sila gayud makabaton og bago nga kamaturan. They learn more truth. Sila makabaton og madaghan pa nga kamaturan. They learn new things. Sila makabaton og bagong mga butang. There is a battle in their mind. Aduna gayud pakigbisog sa ilang mga pangunauna. They wonder, Sila gayud matingala, do I have to follow all of the truth? ako bang kinahanglan sundon ang tanang kamaturan? Do I have to deny anything I believed in the past? Ako ba kalimtan na lang ang akong gituan sa nang labay nga panahon sa kong kinabuhi? Certainly not. Dili ka na, mao mga kaigsunan. If you believe truth in the past, Kung ikaw adunay gituan nga kamaturan sa mga nanglabay, then the new truth will just add to your truth. ang imong bag-o gayon nga kamaturan nakaplagan mo dugang lang niana. But if you believed error in the past, Apan adunay mga butang nga sayop gayud sa nanglabay, God calls you to give up error ang Dios nagtawag kanimo nga ato na mga kaigsunan nga buhian nga sayop and follow the truth. ug mosunod na ta sa kamaturan. Now, the truth is, Ang kamaturan mao, every church has some truth, matag iglesia aduna sila'y mga kamaturan. some light from God. Ubay ang uban ni ini gikan sa Dios. While we may appreciate our past, O kita gayon nga atong dako tagaan nato pasalamat ang nanglabay. we commit ourselves to following all of the truth. Apan karon atong ihatag ang atong kinabuhi sa pagsunod sa tanan nga kamaturan. All of the truth for us today. Ang tanang kamaturan para kanato karong mga panahona. So we want to add truth to truth. Atong dungagan ang kamaturan sa atong mga kamaturan nga nabatunan. And we want to move away from error. Og muhawa kita palayo dinha sa mga sayop. If you were brought up as a Methodist or a Baptist or a Pentecostal, Kung aduna ta igsoon nga siya, Baptist ba ka, Pentecostal ba ka? why not say, O nganong dili man nato isulti,
Thank you, God, for getting me started on the right path. Musulti ta nga salamat Ginoo nga imo na kong gitudloan sa insakto nga dalan. Because you've blessed me. Tungod kay imo kong gipanalanginan. But now it's time to move into further truth. Apan karon panahon na gyud ni nga moadto na gyud ta sa layo-layo, lawom-lawom gayud nga kamatuoran. In taking this step Ang pagsunod nato nini nga mga lakang, to follow Jesus pagsunod ni Jesus and become part of his commandment-keeping people, o kabahin ni anang magsunod sa kasuguan sa Dios nga mga katawan, you are not denying anything that was true in the past. wala tay kalimtan o atong gidumili nga mga kamatuoran dinha sa nang labay. Because truth is always truth. Tungod ang kamatuoran kanunay na nga mahimong kamatuoran. But the truth is, Apan ang tinuod mao in the centuries, sa mga katuigan nga nalabay, some error has slipped into the church. adunay mga sayop nga pagtulunan nga nagtulog diha sa iglesia. The commandments say, remember the Sabbath day. Nagingon ang napulo kasugo, hinumduman mo ang adlaw mapahulay. Man says, go to church on Sunday. Apan ang tao na ingon, adto sa simbahan Domingo. That is not biblical truth. Kana dili usa ka kamatuoran gikan sa Biblia. So when you find out that the Sabbath is Saturday, Sa diha nga imong makaplagan nga ang igpapahulay Sabado, from the Ten Commandments, gikan sa napulo kasugo, you've got to move from error mo balhin ka gikan diha sa sayop, and you've got to move into truth. mo balhin ka dinhi gayod sa kamatuoran. So when you have truth, Sa diha nga naana ka sa kamatuoran, the Bible says, keep the truth. ang Biblia nagsulti kana kupti kana nga kamatuoran. But when you have error, Pero kung aduna kay sayop, God says, leave the error ang Dios nagingon biyain ang mga sayop nga pagtulunan and follow truth. o musunod ta sa kamatuoran. Leave those false things Magbiyaan na to ang mga dili tinuod nga mga butang that have slipped into the church. nga diha gayod nasulod sa iglesia. I say again, you're not denying truth. Wala ta akong sultihan pag-utro, wala nato gidumilian ang kamatuoran. You're simply dropping off some baggage that you don't need to have. Imo lang gibuhat, imo lang gipangkuha ang mga bagahe nga di na nimo kinahanglan. The Bible says Ang Biblia nagsulti, you're walking out of darkness ikaw gayod nagalakaw gikan sa kangit-ngit into the marvelous light of God's truth. ngadto gayod sa katingalahan nga kahayag sa kamatuoran sa Dios. God doesn't want you to be loyal to any particular church Ang Dios dili gud gusto nga ikaw mahimo gid nga masulundon sa usa ka iglesia or any particular man o usa gayod ka tao or any particular preacher. o usa gayod ka magwawali. God wants us to be loyal to the Word of God. Ang Dios gusto niya nga ikaw gako mahimo gayod nga matinud-anon dinha gayod sa iyahang kamatuoran. So when you find a church Kung ikaw makakita nini nga iglesia that's keeping the Word of God, nga nagkupot gayod sa pulong sa Dios, that's your church. kana mao ang imong iglesia. That's the church you want to join. Kana nga iglesia mao na ang imong gusto gayod apilan. Those are the doctrines you want to follow. Katong mga doktrina nga gusto nimo masundon. You don't have to go to every single church. Dili na kinahanglan nga moadto ta mosulod ta sa mga reliyon. You've just got to go to the Word of God. Moderitso lang ta pag-adto diha sa pulong sa Dios. If your church Kung ang imong iglesia is doing and keeping the Word of God, nagaaplikar gayod sa mga pulong sa Ginoo, that is the true church. mao kana ang tinuod nga iglesia. Now, if you believe that, say amen. Kung nagtuo kaniya na mayuntag amen. The true church Ang tinuod nga iglesia is the church mao ang iglesia that's keeping the Word of God. nga nagkupot gayod sa mga pulong sa atong Dios. Not half the Word, Dili lang kay katunga lang sa pulong, not most of the Word, dili lang kay halos tanan sa mga pulong. all of the Word of Ang God. tanan gayod nga pulong sa Dios. The reason Ang rason mga kaigsonan I am a Seventh-day Adventist nga ako nahimong usa ka Adventista del Séptimo Dia is because I believe tungod kay ako nagatuo that the Adventist Church ang Iglesia Adventista keeps the whole Word of God. nagakupot gayod sa tibuok pulong sa Dios. Not just
2 commandments, Dili lang kay duhara ka mga kasuguan. not just 4 commandments, Dili lang kay upat lang ang gisunod. not niini. just 6 commandments, Dili lang kay unom lang ang gisunod. not just 8 Dili commandments, lang kay 8 ka mga kasuguan. but all 10 of the commandments of God. Apa napulo gayod ka mga kasuguan sa Dios. God's true church Ang tinuod nga iglesia sa Dios, must be a commandment-keeping church. kinahanglan gayod nga siya nagabantay sa kasuguan. So if your church Busa ko ng imong iglesia, does not keep all of the commandments, wala nagbantay sa tanan nga napulo ka mga kasuguan, it is not obeying the word of the Lord. kini gayod wala nagatuo sa pulong sa Ginoo. So we must have the courage Busa kinahanglan aduna tay kaisog to leave that church sa pagbiya ni ana nga iglesia and join a church o kita makigbahin o musulon ni ana nga iglesia that's keeping all of God's commandments. nga nagbantay gayod sa tibuok kasuguan sa Ginoo. Amen. Amen. Say amen. Amen. Say it again. Amen. We must be part of a church Kinahanglan kita makiguban ni ana nga iglesia that keeps all of God's nga commandments. nagbantay sa tibuok kasuguan sa Dios. That's the true church. Mao kana ang tinuod nga iglesia. So when you're looking for a church, Busa ko ikaw nangita og usa ka iglesia, when you want to find the truth, kung gusto ka makakita sa kamaturan, look for a church that teaches the truth. pangita og usa ka iglesia nga nagtudlo sa kamaturan. The Bible says you need to find a church Ang Biblia nagsulti nga kinahanglan pangitaon imong nga iglesia. that lines up with the Bible. Kay ni gayod sunod gayod diha sa Biblia. Let's look at 1 Timothy chapter 3 verse 15. Panataon ang 1 Timoteo 3:15. I write Ako nagsulat so that you may know how you ought to conduct yourself aron kamo makahibalo unsaon ninyo gayod pag kinabuhi sa inyong kaugalingon in the house of God, diha gayod sa balay sa Dios, which is the church of the living God, nga mao kini ang iglesia sa tinuod nga Dios. the pillar and ground of the truth. Ang mao gayod nga patukuranan og mao gayod ang patindugan niini nga iglesia. You notice all of these texts have one thing in common. Kabaluta nga aduna lang kini nga teksto adunay usa ka butang nga gusto ipaabot kanato. They have the word truth. Naa diha ang gitawag og kamaturan. The most important thing in your life Mao na ang pinakaimportante kay nga butang sa imong kinabuhi. is to follow the truth. Mao ang pagsunod sa kamaturan. God wants us to follow the truth. Ang Dios gusto siya nga kita mosunod sa tinuod. Here's another text. Adunay lahi uban usa pa ka teksto. Again, you see it has the word truth. Adiha nakita gyapon nato ang pulong kamaturan. The Bible says, sanctify them by your truth. Balaan na sila diha sa imong kamaturan. Your word is truth. Ang imong pulong mao gayod ang kamaturan. Again, the most important thing Akong sultihon pag-usab ang pinakaimportante nga butang. is not the good music, Dili mao ang maayo nga tulunggon. is not the good preaching, Dili kay maayo kayo tamuwali. is not the beautiful building. Dili kay ang nindot kayo nga usa ka building. The most important thing Ang pinakaimportante nga butang is that they teach the truth. mao gayod nga sila nagatudlo sa kamaturan. The Bible says, buy truth Ang Biblia nagsulti pinagis kamaturan and sell it not. og ayaw gayod kini ibaligya og buhii. I'm in John 8:32. Juan 8:32. You shall know the truth, Ikaw gayod masayod sa kamaturan and the truth shall do what? og ang kamaturan The truth will make you free. ang kamatuoran magahatag kanimo og kagawasan. So if you want to be free, So kung gusto ka adunay kagawasan, you've got to walk in the truth. maglakaw ta sa kamatuoran. You've got to believe the truth. Kita magatuo gayod sa kamatuoran. You've got to accept the truth. Atong dawaton gayod ang kamatuoran. And you've got to join a church Og ikaw gayod makigipon sa usa ka iglesia that teaches the truth, nga nagtudlo sa kamatuoran. the whole truth, Ang tibuok kamatuoran. and nothing but the truth. Dili lang unsa kundi ang tanan gayod nga kamatuoran. If it has error, Kung adunay sayop nini,
It cannot help you. Dili na makatabang kanimo. It cannot save you. Dili na makaluwas kanimo. It cannot direct you to God. Dili na makahatod kanimo padulong sa Dios. God wants us to follow the whole truth Ang Dios gusto niya nga atong sundon ang tibuok kamaturan. and be part of a church that teaches the whole truth. O kita mo ipon din na sa usa ka iglesia nga nagsulti sa kamaturan. I am a Seventh-day Adventist Ako usa ka Adventista. because I have spent my life Tungod kay ang akong buhat ang tanan ako sa akong kinabuhi, studying various religions. nagtuon sa klase-klase nga mga reliyon. I have led pastors from other churches Daghan kong nasugatan nga mga ministro sa ubang iglesia into the Seventh-day Adventist Church. na nisulo din hapod sa ato nga iglesia. I have baptized them into the Seventh-day Adventist Church Ako silang nabautismuhan dinhi sa Adventista del Séptimo Dia. because they realized Tungod kay sila gayod nakalimadmad, that they were following error kay sila gayod nagsunod sa sayop. and they wanted to follow the truth. Og sila gusto na nga mosunod sa kamaturan. The Bible says, Ang Biblia nagsulti, you shall know the truth ikaw gayon makahibalo sa kamaturan, and the truth shall make you free. og ang kamaturan maghatag kanimo og kagawasan. Now here's my question. Mao ni ang akong pangutana. How many love Jesus tonight? Ilaman kabok ang nahigugma ni Jesus karong gabi. How many believe in Jesus tonight? Ilaman kabok nagtuo gayod ni Jesus karong gabi. If you love Jesus, I want you to say amen. Kung nahigugma ka ni Jesus, mayon tag amen. If you love Jesus, I want you to stand to your feet and say amen. Kung nahigugma tas Ginoo motindog ta og moingon ta amen. I need you to stand up Akong hangyo mo sa pagtindog, and say amen. moingon tag amen. Now tomorrow after church, Ugma human sa atong pagsimba, we are going to have a baptism. aduna tay himuon nga usa ka bautismo. Some of you are prepared already to join the Adventist Church. Ang uban kaninyo naandam na nga moipon gayod sa Adventista nga iglesia. It is the church that teaches the truth. Kini mao ang iglesia nga nagtudlo kaninyo sa kamaturan. Everything that we talked about during these meetings Ang tanan nga atong gihisgutan ni ini gayod nga panagtigom, has come from the Word of God. gikan gyud kini gikan sa pulong sa Ginoo. And so, Busa you know, kamo na kahibalo we are telling the truth nga kami nagasulti gayod sa tinuod. because God's Word is truth. Kay ang pulong sa Dios mao ang kamaturan. Now, I'm going to ask all of those who are already prepared for baptism Akong gusto to come pangutanon, forward. katong nakaandam na og mudawat sa santos nga bautismo, palihog mo ani sa atubangan. You've been contacted and you know you're ready for baptism Pwede na tomorrow. maglingkod mga kaigsunan. Kamo gi duol na o gusto mo pabautismo ugma anhi palihog sa atubangan. The rest can be seated. Ang uban pwede na mo lingkod. But these are those who are coming for baptism for tomorrow. Kini sila mao ang andam sa pagdawat sa santos nga bautismo ugma. Palihog, abante tagamay. Amen and amen. Naka-disciple. Now I Amen. want those who want to get ready for baptism, Akong gusto katong andam nga mudawat na sa bautismo. who want to be prepared for baptism. Gusto gayod maandam alang sa bautismo. I want you to come forward also. Akong gusto pod nga pwede pod mo muanhi sa atubangan. This is the greatest decision you've ever made. Mao ni ang pinakadako nga desisyon nga inyong himuon. You are getting ready Kamo gayod nangandam na to follow God sa pagsunod sa Dios and to join the church o sa pakiga-apil ni ini nga iglesia that teaches the whole truth. nga nagtudlo gayod sa tibuok kamaturan. It is the best thing Mao ni ang pinakamaayo nga butang you will ever do, nga imong himuon, and you will be part of God's special people. og ikaw mahimo na nga kabahin sa mga pinasahi nga Now, katawan sa Dios. if you want to join this group, come forward. Don't Kung be gusto ashamed. mo Don't be nga afraid. mo apilin Join ang us up grupo, front. abante ta mga kaigsunan, katong alanganin pa, abante mo. You can come and you can join us. Pwede mo makani, unya maka-apil mo ni ini nga grupo. We're going to pray now. Maghimo tas pagampo karon. Would you stand with us as we pray? Pwede ba nga motindog pud mo uban ka namo samtang magampo ta?
Loving Father, may gugmaon nga man. we praise you. Amo kang gidayeg o We, Dios. we thank you. Amo kang gipasalamatan Ginoo. We glorify your name. Among gidayeg o giambahan ang imong ngalan. And we ask in the name of Jesus O among gipangayo pinaagi sa ngalan ni Jesus that you would bless all of these nga imong panalanginin kining tanan who want to join your chosen people. nga gusto gayod moapil ni anang imong mga pinili nga mga katawhan. Keep them, Lord. Ampingi sila o Dios. Let nothing discourage them, Hinaot nga walay mga butang nga makapadiskuryo kanila. and bless them with your Holy Spirit. O panalanginin sila sa imong espiritu. In Jesus' name, Sa ngalan ni Jesus. amen. Amen.